Okay, ang atong team is follow me. Sunod ka na ako. Nga atong key verse, atong basahon, sa Lucas 9:57 ngadto sa 62. Okay, ready na ba ni? Kaya atong basahon diri sa 57. Okay, padayon na no, atong basahon. Lucas 9:57 to 62. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Mosunod ako kanimo, bisan asa ka mo adto." 58, si Hesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langga may mga salag, apan walay kahigdaan, kapahulayan ang anak sa tao." 59, ug mingon siya sa laing tao, sunod, sa laing tao na po ikaduha, "Sunod ka nako." Apan miingon ang tao, "Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan." 60, si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay na maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan ikaw, lakaw o iwali ang paghari sa Dios." 61, may laing tao, ikatulong nga tao, usab miingon, "Mosunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay." Og si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro og unya magsigi og lingi-lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios." Ang Ginoo mga pananamin siya ako. Amen. Okay. Now, there are four characteristics a person whom to follow. Dunay upat ka klase sa tao nga nagasunod ni Ginoong Hesus. Okay, atong unahon ang unang tao. Ang unang tao, nagaingon, first person, sa 57, "Musunod ako kanimo, bisan asa ka moadto." O sa 58, ang mga milo adunay taguanan, ang mga langgam dunay mga salag, apan ang anak sa tao walay kahigdaan o kapahulayan. Okay. Ang unang tao tingon, "Lord, musunod ako kanimo. Lord, I will follow you. Lord, I want to serve you." Mao tong kanta ganihan, no? Na siya'y tinguha nga musunod. Makita o siguro nakita niya o nasinati niya ang panalangin o milagro kaayo sa Ginoo. Kabalo siya asa siya mosunod. Kaya naman mo ibang tao nga nangalagad sa Ginoo, wa siya kay balo kung sa relihiyo na iyang isunod. Tinuod ba niya Ginoo o di ba? So kini siya kabalo siya, he knows how to follow, bisan asa ka Lord, mosunod ako kanimo. Mao na unang tao. So excited ding tawhana mosunod, no? Sa Ginoo. But if we follow Jesus, there is a cause for sacrifice. Kung mosunod ka ni Ginoong Hesus, dunay risgo o dunay sakripisyo. The point here is very figurative. Why? Nga naman, kay kung mosunod ka, dunay sakripisyo. Dunay mawala nimo, dunay pag-antos. Nana na mosunod sa Ginoo. Mao nga kining tawhana ningon, mosunod ko kanimo kung comfortable ko. Siya. Akong kahimtang komportable, mosunod ko nimo. Mosunod ko nimo kanang dili na ko mag-antos. Nang buiban ningon nga sani sige na nalagat tas Ginoo nag-antos magyapon ta. O di siya nga tao, musunod ko ni mo Lord kung comfortable nga akong kahimtang, musunod ko ni mo Lord kung dili ko mag-antos. Mao na siya ang iyang ingon. Dili ka na po, dili siya mag-antos, dili ko maabala. Musunod ko ni mo kung dili ka sa gabal na ho. Di ka maabala. Now, are we like this or are we not? Musunod siya, sa komportable niyang kinabuhi. Dili siya mag-antos o kanang dili makasagabal ang pagpangalagad sa Ginoo. Mao to ang unang tao. Now example,
If you get married, you are counting the cost. Kung maminyo na ka mga igsuon, nag-count ka sa mga risgo sa imong kinabuhi. Now, we have 6 rings in getting married. I-flash down nato ang 6 ring. Sa ato ning ihulagway sa kaminyoon. Doon ay unong kasingsing nga masinati sa kaminyoon. Number 1 is discovering. Discovering, pangulitawhan nimo, pangutan-o nimo yang pangalan, simhoto nimo humot ba siya, mo nang maligo kag pahumot. Hindi kami yung maligo kag banyos. Yeah. Pangutan-o nimo sa ilang kaliwat, pangutan-o nimo tagadiin sila, pangutan-o nimo siya ni favorite color, pangutan-o nimo kung sa iyang paborito nga pagkaon, then etc. Then okay na, nadiskubrian na nimo, okay na. Ikaduha nga ring is engagement ring. Oh, samtang nagkasuod ang inyong relasyon, nagplano na mo nga magpakasal. Oh, daghan na mo plano sa inyong kinabuhi, pila inyong anak, kabuok, asa mo mamuyo, kung sa inyong panginabuhi, daghan na plano. Okay, okay na ang engagement ring. Then the third is wedding ring. Oh, ang bilis nga, no? Ang bilis ng sumpaan. Vows, mga saad, o panumpa. Hanggang kamatayan ng tayo maghiwalay. Oh, mga na siya, wedding ring. Sumpaan yun na. Ikaw pa na ring is enduring. Makalahutay ka sa kinaiya sa imong bana. Kinaiya sa imong asawa, lahutay, ginaawa dilpin. Ikaw na imong ipili. Lahutay. Oo, nakalahutay ka kasi imong asawa nga nugget, bungamira, agoy, ginoo ko, sao naman eh. O makalahutay ka, abubuan, palaaway. Grabe no? Palagi na kasi mangot ang mukha. Makalahutay ba ka ha? Pahirap ng pahirap. Enduring. Kalahutay. Ikalim na nga rin is suffering. Samtang nakalahutay ka, nag-antos ka. Suffering. Grabe na jud ning ang pag-antos akong asawa sa akong bana. Grabe na jud ning Ginoo makalahutay ko. Okay. Ikaunom, severing. Wa man makalahutay, wa makaantos, nagbulat. Severing. So, timan ining unong ring. Regitaan ni sa tao nga musunod ni Ginoong Hesus. Lord, basta komportable ko sa kaminyoon, lahat ng trials, kalisdanan, kalisod, kapait, imong kuhaon, mga kasakit, I will serve you. No matter what, endure ka, mo suffer ka, mo lahutay o mo antos. Mauna siya ang relate sa ika-primerong tao. Ngayon pas ikaduhang tao, Jesus said, sunod ka na ako. Oh. Sunod ka na ako. Sa unang tao, ningon siya nga, I will follow you. Sa ikaduhang tao, ningon si Jesus, sunod ka na ako. Jesus said, sunod ka na ako. Muuli na ako kay maglubong sa akong amahan. Pasagdi ang mga patay na maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw o iwali ang paghari sa Diyos. Ingon ang ikaduha, no? So ang unang tao, ingon ana si Ginoong Hesus, musunod ako kanimo. Ana ang iyang gisulti ni Ginoong Hesus. Kining ikaduha, karon ingon ang Dios, sunod ka nako. Pero ingon siya, muuli sa ako kay maglubong ko sa akong amahan. Kini nga tao is responsible. Responsable ni siya. Kini nga tao, kinahanglan maminyo ganita, responsable. O responsable ginatong ninyo. Mabana man o maasawa man. Ang kaminyoon, responsable. Kanang responsable na tao. So, sa laktod na kasulti, ingon ang Ginoo, sunod ka na ako. Nausahay sa atong pagpangalagad, doon na tayo pagsunod. Pero, Lord, kung mahuman ang eskwela kong mga anak, Lord,
Unya ako musunod Lord kung matigulang na akong ginikanan, mamatay na sila, wala ako'y problema. O na no? Unya na lamang ko musunod Lord o kanang sakto naging kuskarga Ginoo. O na no? This is a person family-oriented. Family. But he was called by God. Ingon ang Ginoo, sunod ka na ako. Pero daghan siya pasumangit, daghan siya alibay. Follow me. I know how responsible you are in your family, but I am calling you to be my servant. Iyon ang Ginoo, kahibaw kung responsable ka sa imong pamilya. Ako kaglantaw sa imong pamilya, pero nagatawag ko nimo. Trabaho ang ginhakian ako. Iyon ang Ginoo, no? Now, there are people who called by God as a pastor, as an evangelist, as a missionary, and you know that you are called by God. Bakit mismo? Kabalo ka, magitawag ka sa Ginoo, pero gipadaplin nimo ang tawag sa Diyos. Oh. Sa flood organization, nag-open ta sa Albuera, Amoyog, Himukilan, pero kulang mo pastor, walay mo full time. Gipuli-pulihan ang tao ng Himukilan. Si Mang Sally, si Pastor Christian, kulang kahit pagtrabahante na pastor. Muna doon na tayo graduate sulo sa IBIS sa Baybay sa Bible School, 5 lang kayo. Pag-intern pa sila. O pa sila ka-desisyon. O mo full-time ba. So muna nga, kulang yung pagtrabahante. Even there is a sugod. Sa tibok sugod mga iso na pag-inato na libo. Where our scoop is Sugod Assemblies of God. Daghang backslider sa matag barangay, kulang pagtrabahante. Why? Because we are focusing, Lord, unya na lang. Kanaan mo asinso na ko Ginoo. Mauni ang ikaduhang tao. No? So, kulang tao mga pastor na mo full time. God knows that you are full. And you know that you are full by God. Kaya balong mo niyan. Ingon ang Ginoo, pasagdi ang mga patay na mulubong sa ilang mga kabalingong pinatay. Kay pagwali sa pulong sa Diyos, mas importante kay as a valid alibay in our life. Doon ay valid alibay. Now let the dead bury their own dead. But for you, preach the gospel. Ingon ang Ginoo. Pasag di ang mga patay, mulubong sa ilang kabalingong pinatay. Pero ikaw, isugo ka na ho, sunod na ako pagwali sa mayong balita. So una yun ang got, ipasabot yun. So unsa magoy buot ipasabot. Niining pasagdi ang mga patay, maglubong sa ilang mga kaugalingong minatay. So naa kay masiran sa pulong sa Dios, pero dili tanan mo dawat. Bisan pag imong pamilya, kaugalingon, dili tanan mo dawat. So patay ni sila. Nganong may ngumot ang patay ni sila spiritually, patay ni sila kay dili ni sila kasulod sa gingharian sa langit. Oh, i-reject na inana. So pasagdi sila maglubong sa ilang kaugalingong mga patay. Pero ikaw padayon sa pagwali sa pulong sa Dios. Ginoo. Pasagdi sila maglubong sa ilang kaugalingon kay naay daghang alibay. Pero sa kadtong mosunod kang Kristo, ditanggal na ang mga alibay ug misunod nga way daghang valid nga alibay nga rason. Because we are living by reasons. Nagpuyo ka sa daghang nga rason. Nana ang tao. So mao ni siya ang ikaduhang punto. Ikatulong nga tao, third person, in verse 61 and 62. Mosunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. 62. Kinsa gani kadtong mo sugod pagdaro ug magsigi ug lingit di sa likod, dili angay sa paghati sa Dios. Klaro kay no? So musunod ko nimo Lord, pero usa ko musunod daghang mga gagmay na mga babag, no? Daghang alibay, gagmay mga butang himuong dako, no? Babag sa pagpangalagan ba? Oh, muuli usa ko Lord kay masuko akong bana.
Muli sa ako Lord kay masuko akong asawa. Muli sa ako Lord kawa pa'y bugas na to, way kwarta, way ipliti. Nag-away sa banang asawa silingan. Muli sa ako Lord, dugmok ba? Dugmok nga mga alibis na dili importante. Itawag ni siya o destructive followers. Gagmay nga mga butang, himoong dako. Entertainer mo mga dugmok na dili importante sa kinabuhi sa pangalaga. This is the third person, destructive person. Okay. Ingon diri nga, if you do not fit in following Jesus, not fit in sharing the gospel, you are not fit to enter the kingdom. So, dili ta fit in sa pag-share sa pulong sa Ginoo, dili ta fit in sa atong pagpangalagad na matinod-anon, dili ta fit in nga mo itro sa gingharian sa langit. Wala diingon sa Ginoo. Nga naman, destructive man ni katulog, daghang entertainon. Daghang entertainon niya ni kadomingo. Daghang masapot siya, dali ra siya masuko niya. Gamay ra mga butang god. Gamay ra. Panginununan siguro to gikaon sa iring, masuko sa bana. Maura ko to'y kaingna. Wala kasimba. So, small things very hot. So, mga nga, dugmok na mga destructiveness siya sa imong pagpangalag. Ikaupat, fourth person, childlike attitude. Murakag bata. Ingon ang bata, wherever you go, I will go. Childlike attitude. Basta, wa siya kabaluhas na siya musunod. Bata god ng 4 to 6 years old na to 8, ganahan na siya mag-uban-uban. Uban-uban na siya. Basta malingaw. Kung inana po, sige na tag-uban-uban, basta malingaw na ta. Simba lang ko, uy, pwede ang lingaw. Pag inana ba? Yung ani po ang pagpangalagad sa tao, ay lingaw. Lingaw-lingaw lang ba? Okay. Sa upat ka tao, asa mang ka maigsuo. Inay mong tapad, asa mang ka atong upat. Asa tato? Asa ang number na napili mo? Now, it's hard to be a Christian. It's hard to be a Christian. But it's nice to be the sons and daughters of God. Lisod ang mahimong Kristohanon, pero nindot paminaw na anak kas Ginoo. Because we are His hearers of all grace and favor. Doon kay kita ang mga sumusunod sa mga milagro o mga pabor na dihatag sa Ginoo. Kung palagpakan na itong buhay, indot lisod yun, mahimong Kristohanon lisod. Naagin mo ang pagpugong. Ang mga kapatid, ito ang istorya ng murag mo suntok sa imong kasing-kasing, pugong yun na iso. Pero, time will heal. Sa panahon na masakitan ka, kana nga oras, ayaw sana sumbati, kaya nakas kasuko. Time will heal, sa maayo natin mo mood, pwede niyo siya istorya. Ayaw po siya ako, may mong isulti. Kaya sa bato, bangkuan, hindi ko ato ganahan. Pero nakas kasuko, kaya naigok ka, ayaw to, kaya dili mayo imong emosyon. Wala hindi kayo pagpugong sa kaugalingon. Lisod mga lagad sa Ginoo. But to God be the glory, it's by grace na nakapugong ka. Nakapugong ka. Wala, inaanak yun mga ikso. Nindot pa minahon ko makalikawas ka, makalatas ka sa pagpugong sa kaugalingon. Diba? Sa tugingon sa Ginoo, dili gasa sa Ginoo nga to mayong talent. Kaya gihatag na niya. Ang ipagita sa Ginoo, nakabunga ba ta sa Espiritu? Muna yan yung pangita. So, then do we have our stages of life that exercise our faith or alibis, timeline sa atong kinabuhi? Kina sila'y, ilan na sila kabuo? Murag. Upat. Alima. Unom. Sige. This is the last one. Stages of life or exercise our faith, alibay ang timeline. Okay. Asa ka ang inindapita. Okay. Primero, number 1. Sa stage sa imong kinabuhi. Baby or bata pa ka. Sa bata pa ka, dadon ka sa Sunday school sa imong mama. Nya dili ka maminaw, basikat duwa sa cellphone or something na duwaan imong dala. Nya ang teacher nimo na nag-uun. Mingon ang nanay na,
Saddi na siya, ma'am. Mabutan ka na puhon, ma'am. Ay na siya pulsa. Ay ganahan na siya magluwa-luwa. Imaminaw sa Sunday school. Nga, pasayaw mo. Dili na ko musayaw. Hindi ako musayaw. Oh. Na kay gusto ipabuhat sa imong anak spiritually, pero murag dili siya. So imo ra niya, sagdi na lamang na siya. Kay moabot ang panahon, mabutan na siya. So sa bata pa ka ha, first stage, kaduha, adolescence period, you are in high school. High school na ka. Mingon ang pastor, uy, mayo kay high school na ka. Day, dong, pagtutok gitar. Pagtuon og drum, kay duwang na naman nilang luka, dali ha. Oh, pagtuon. Pastor, dili man ko pwede. Daghan kay mong tunanan, pastor. Diya running for honor student trabaho. Daghan kong project, daghan kong tunanan. Huwag you wait time, pastor. Sa adolescence na sa high school na. Oh. Ikatulo, na stage. Man or woman, di-graduate na ka sa college. Pag-graduate ni mo sa college, ningon pa ng pastor, maayo kayo na human na ka. Dahil doon. Oh. Maulagi ito. Doon na gano'n yung pagpangalaga doon. Kaya nahuman naman ka. Naibigyon pwede, pastor. Kaya bago pa ako nakagraduate, bago pa ako nakasulod sa trabaho, di pwede ba kong absent sa trabaho. Kaya ako na may breadwinner sa pamilya. Ako'y isalitan. Ingon naman siya. Huwag niya ako'y may mga pastor. Ikaw pa, nag-asawa na ka. Oo. Maayo kay nag-asawa na ka, Brad. Nag-asawa na ka, sis. Ma-inspired na dyan kapag pangalagad sa Ginoo. Uban sa imong pamilya. Na di dyan po hindi pastor. Naingon na siya. Kaya na ako'y gihulog nga balay. Na ako'y gihilugan nga yuta. Na ako'y gihulugan nga sakyanan. Daghan na dyan po pastor na mga kuan karon problema. Daghan po kuan nga naminyo na po. Daghan po gikabisihan. Kay hapit na ba po ma-promote? Oh, wag na rin ang pastor. Ikalima, natigulang na ka. You are now in a wise man. Retire na ka. Kumusta, Brad, sis? Retire na dyan ko, pastor. Salamat sa Ginoo kay na retire na ka. Full time na dyan ka magpangalaga doon. Kay wala naman kay trabaho. Maulang ni pastor. Dili pa dyan pwede, pastor. Daghan naman kong sakit. Dagan na kong maintenance, maglisod na kong lagaw, pastor, maglisod na kong tanaw, pastor, sa mga patanaw na lang na, pastor. Kain na, sa mga patanaw na lang na, pastor, ikuwang naman siya. Ayan na siya. Ikaw ano? Ikaw ano? Masama ikaw ano? Muragdita ka alibay, alino? Lisod ka na ikaw naman, delikado din, palibay ka din, ginauna ito kabanggaan eh. Time of 6 feet below the ground. Tabunan na ka. Patay na taan yung ito. Time of 6 feet under the ground. Di na kakaalibay ani oy. Wala na'y dahilan na mag-time pa ka. Time sa Lord. Daghan ako plano Ginoo. Muna niya ang time na tabunan na ka. Oh. Pag-time na. So, the stage of life will give us a characteristics of our valid reasons or alibay. Tanong sa kapatid mo, anong stage ka sa alibay mo? Inay mo katapat. Asa tani? Asa tani nga stage? Ayaw naman yung ikaw, no? Ka magpatay na tani? Oh, pili sa 1 to 5. Ha? Asa? Number 1. Lisod mo balik na pagkabaka. Oh. Mga characteristics, mga istoon. Mga siya. Oh. Naghatag alibay doon, din mahurot. Oh. Karoon, mga siya. Now, unsa may mga benefits nga mo follow ka ni Ginoong Hesus? Naday ko'y benefits, kamusunod ka ni Ginoong Hesus. Benefits of road to follow Jesus Christ. Number 1, the benefit. Number 1 is grace. Oh, naalay benepisyo kung musunod ka ni Ginoong Hesus. Grace. Wala pa ka musunod, may grasya na. Ha? Wala pa ka musunod. Aside na na-enjoy ka sa praise and worship, na-enjoy ka sa sharing sa Word of God, na-enjoy ka sa prayer, na-enjoy ka sa pagpangalagad sa Ginoo, pag-attend sa mga serbisyo,
grace na. Pero wala pa ka musunod, may grasya na. Nga naman, wala ka, nabuhi ka ng kalibutan na nabuo ka. Nakakita ka sa hayag sa kalibutan. Huwag ka ma-appeal sa dipo sa imong inahan. Huwag ka ma-appeal sa implant sa imong inahan. Huwag ka ma-appeal sa pills sa imong inahan. Huwag ka ma-appeal sa IUD. Huwag ka ma-appeal sa ligit. Na anak ka igsuon, na tibuok. Muna nga, pasalamatan ako ang atong mga nanay. So, balagpagan! Happy Mother's Day, mga nanay! Hallelujah! Grabe! Grabe, mga nanay. Pagdala-dala lang sa siyam kabuwan. Dili lalim pag-antos. Grace! Grasya! Di ka kakita sa kalibutan, di sa kung sa kadautan ni mong inahan, sa kung sa kadautan ni mong amahan, di pa katao kanining kalibutan na. Dako nga grasya nga nakita, nabuo ka, wa ka malabog, wa ka gipunit, wa ka ma-appeal sa mga kontrol, nabuo ka mga iso. Grace. Hindot na mga labi. Kung inyong ginikanan, badlungon, pasalamati ang Ginoo. Isa nila na ang ginikanan, Lord. Salamat sa kinabuhi na. Kung sa magoy mat, kung sa may mahimo na to, kung kita mga anak na bagong gianak o gituok ta, patay na yun. Wow. Pero niya, giatiman ta. Ako na feel na, irresponsible ang ginikanan. Ako makafeel bugma, pero I really praise God na kung wala ko gigawa sa kalimutan, hindi ko mayunan. At ang malagpagan na itong minipit na rin. Ana may suon. O na nga pagka-save na house Ginoo, ako yung ginikanan ng Ginoo yun. Sa ginana sila ka badlungon, kay responsable. Ang ipasalamatan, tungkol kinabuo ko, huwag ko ma-appeal sa mga kontrol. Praise Lord, salamat sa Ginoo. Grasya, hindot ni mga lagat as Ginoo. May grasya. Ikaduha nga isuod, His Word. Dunay ko tabulkot na to. Ingon ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Dili ko kamo biyaan, dili ko kamo pasagdan, sama sa mga ilo. Dili, grabe yun ang saad sa Ginoo. Let's go. Kung anak, pabor na. O na yung mga pabor mo, mga benefits na dili ko pasagdan sa Ginoo. Dalay ko ng ngalan sa Diyos. Hallelujah. Ikatulo mga isuon. Following Jesus, develop gradual changes. Kung musunod ka ni Ginoong Jesus, dunay inanay na kausap sa imong kinabuhi. Usabon ka sa Ginoo. Dili ka manghihatagon, muhatag na ka. Makakita na ka, makatanaw na ka sa panginahanglan sa uban. Makakita na ka panginahanglan, sabay panginahanglan sa simbahan. Makakita na ka igsuon. Kung sa may panginahanglan sa pastor o unsa man ang tanan, matanaw na nimo. Matanaw na nimo. Tungod kay gitug ka na kaugugma nga gikan sa Ginoo. Kung balagpagan, grabe. Sa una, di ka bahala na ko diha. Basta ako, kung ako dire, okay ra to. O na, may suon kung hakugan ka. Pero sa nanay dito, hakugan dito sa nanay. Pitinaghanag si Nina, ba? Yeah. Sapatos, i-arrange na niya. Ganang siya magsulog-sulong, nga si Nina, mangayo po ko. Sinaadyaw lagi. Ganahan ko siya mga si Nina, kaya pagpanggaga ba? Adyaw nagtina. Pagkamatay niya mga igsoon, ipanghatag na ho sa mga silingan. Ingog mga silingan na, iuli na may napubing na naman. Kung sige magiganggo ni naglita. Kaya ko ng bahag. Hala ba dyan? So, ang tao nga hakugan siya na namatay, hakugan kihapon. Kasi nanubra na yung bag niya, nanubra niya yung sandal, nanubra niya yung sinina, wala, i-release na. Gradual changes.